masasabi mo dito dahil si Pangulong Bongbong Marcos namahagi na ng land title sa Mindanao? Yung basahin ko lang yung ano yan yung Agrarian Reform Emancipation Act of 2023. Okay. So far may binanggit si Pangulong Bongbong Marcos last time na nasa Prosperidad Agusan del Sur yata yun, si PBBM, na that is project of Abulacay pa, 1970s. Sabi niya, nabanggit niya doon, nagtataka siya. Yun yung word niya, nagtataka. Kasi 1970s pa, 1971, 72, ganyan. Tapos dumaan na si Cory, dumaan na si Ramos, si Erap, si Gloria, si Pinoy, tsaka si Digong. Sila pa lang na 36 years na yon. Hindi man lang natapos yung pamamahagi ng land title sa mga kababayan nating mga magsasaka. Kaya nga ngayon sa akin nga personal kong opinion very spoiled yung mga magsasaka kay PBBM. Very spoiled. Pero hindi negative na pagiging spoiled. Kumbaga, ang tindi ng pagmamahal na binubuhos ng presidente para sa kanila. Kasi kung titingnan mo sa ilang taon, yung mga presidente natutukan ba sila? Napakita ba yung matinding pagmamahal sa mga magsasaka? Kasi sila yung nagpapakain sa atin di ba? Sila yung nagpapakain sa atin. Ngayon, pasintabi po dun sa nangangarap at panay ang balat sa 20 pesos na bigas. Ganito po yan, mga kababayan. Ano ba yung target ni Pangulong Bongbong Marcos kasi sa mga magsasaka? Yung mga ordinaryong mga manggagawa, sabihin natin construction worker, ang mga waitress, ang mga crew sa mga food chain, or sabihin natin yung mga nasa opisina ng gobyerno tsaka ng mga pribadong opisina, lahat ng yan, ang gusto nila kahit pa paano kumita. Yung mga magsasaka natin, anong mangyayari sa kanila? Para sa inyo, anong gusto nyo mangyayari sa kanila? Papayag ba tayo? Kumbaga parang balik puhunan lang. Minsan lugi pa sila. Yung mga yan may pamilya din. Kailangan din nila kumita. Alam nyo ba, ito, binabanatan si Pangulong Bongbong Marcos ng mga, sabi natin, detractors, mga bumaliktad sa kanya. Nasaan yung 20 pesos na bigas? Tulad nung tawag nito, dinner date niya with First Lady Sara Neta Marcos. Yung dinner date nila, ako hindi na ako nag-comment doon, sinare ko na lang. Pero tiningnan ko yung comment section doon. Ang message ba naman, nasaan yung 20 pesos na bigas? Lagi namang ganun. Ganun yung komento. Ngayon, papaisip ako, bakit ito yung nasa isipan ng mga tao ito? Kasi si Pangulo ngayon gusto niya tulungan yung mga magsasaka na kumita sila. Ito, for the record may balita nito sa PTV. Gusto niyo hanapin. Yung mga kababayan nating mga magsasaka, particular na sa Mindanao, I think mabasa pa yata. Alam nyo ba na yung kita nila, farmer magsasaka, halos doble or triple na. Ganon karami ang nangyari. What I mean, ganon karami ang inani nila. Tapos yung kita nila, doble, halos triple. Panahon lang yung PBBM nangyari yun. Negative implication ba? Tingnan din naman natin ang welfare ng mga magsasaka. Hindi yung tayo lang na consumer, bibili, kumakain yun. Tingnan din natin sila. Kasi walang bigas. Wala tayong bibili sa merkado kung wala yung mga magsasaka. Sarili lang natin titingnan natin, kapakanan natin. How about yung nagtanim yan? Kumikita ba sila? Reklamo tayo ng reklamo Ano pang mga kasi kung titingnan natin, di ba, yung land title, yung tanong kanina, ako talaga nagpapasalamat ako kay Pangulo kasi kasama niya dyan. Congratulations and salamat ko kay Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, na kung saan siya po'y napakasipag. Sabi nga ni Pangulo, halos din na natutulog. Sa kanyang mga cabinet secretary, ito yung nasabihan niya na halos hindi na natutulog. Kasi ang target yata nila na land title or e-titles na ma-distribute within a year, nasa 40 or 50,000 per year yun
Pero ang na-distribute nila 2023 alone, 80,000. Ganun Hectares. karami. Hectares. E-titles. Okay. Titulo mismo ang na-distribute nila. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Pangulo na halos di na natutulog si Secretary. Tsaka ito pa, si Secretary Estrella kasi, dati, yung Minister or Secretary ni Apo Lakay, nung panahon na inano niya tong agrarian na law para sa mga magsasaka, lolo niya, yung secretary ni Apo Lakay that time. So sila yung tandem din. Ngayon, sabi nga ni PBBM, dapat matapos natin to within my administration, kundi mumultuhin tayo ng mga ninuno natin. Nakita natin na may political will ang presidente. Gusto niyang matapos to, gusto niya na maisakatuparan to, and ako nakikita ko very positive. Napakasipag ni PBBM. From time to time, sabi ko nga as a content creator, as a vlogger, ang sarap i-cover nito, ang sarap i-picture. Kasi makikita mo dito, yung plight or yung welfare talaga ng mga magsasaka, napaka-positibo ng kanilang binabanggit about kay PBBM. Ito, ikwento ko na lang din sa na-obserbahan ko, nabalitaan ko, kasi as a content creator, always tayong nakaantabay sa mga sources ng mga balita. Nandiyan yung RTBM, PCO, Radyo Pilipinas, Philippine News Agency, yan kasi talaga yung mga reliable sources para sa akin. Ngayon, ano ba yung mga activity ng gobyerno? Ang ginagawa po ng pamahalaan, mga kababayan, para sa mga magsasaka, sasabihin, yung mga pataba, yung mga bilhi, talagang very supportive. PBBM po mismo nag-ano yan. Yung mga heavy equipment tulad ng yung pang-harvest, sa Pampanga, nakita nyo pa yung litrato na si PBBM mismo yung nag-operate. Yung pang-harvest, si PBBM mismo nakaupo siya dun. Ngayon, tapos under the administration ni Pangulo, yung mga solar irrigation, 2023 pa lang, 600 to 700 million worth of heavy equipment na magagamit para sa preparation for El Nino this year 2022. Nirelease ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Irrigation Administration or NIA. Kasi ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na labis na maapektuhan ang bansa natin, especially the farmers, ng epekto ng El Nino. Ayaw niyang mangyari yun. Kasi talagang gustong i-address ni Pangulo ang issue ng food security. Kaya talaga magsasaka from time to time magsasaka. Then the other day, kahapon yata, may discussion din si PBBM with IRI, International Rice Research Institute ng Pilipinas. May discussion siya. Kasi gusto niya talagang i-address ang kumbaga, napaka-positive ni PBBM pagdating sa food security, pagdating dyan sa mga magsasaka. Kaya sa Agusan, sa Prosperidad, makita niyo isang litrato doon, isang magsasaka. Nung nakita si Pangulo, ang higpit ng yakap. Kasi nakikita nila, nararamdaman nila, hindi plastic ang presidente pagdating sa pakikipagharap sa kanila. Kumbaga, talagang yung presidente mahal na mahal sila. Yun yung nakikita ko observation in this administration of PBB. Sir, naniniwala ka ba na